Umani ng matinding reaksyon sa social media ang panibagong pahayag ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio matapos niyang sagutin ang mga kritisismo laban sa kanyang naging komento tungkol sa mga sexy post ni Jasmine Curtis. Sa isang panayam, diretsahang tinugon ni Topacio ang ina ni Jasmine Curtis Smith na umano'y nagsabing madumi ang bibig ng abogado dahil sa mga pahayag nito sa issue. Ayon kay Topacio, wala umano siyang sinabi na malaswa laban sa kanyang anak. Anya, ang punto lamang niya ay kung ayaw umanong pagnasahan o gawing object ng pagtingin ng isang babae, dapat umanong maging maingat sa mga larawang pinopost sa social media. Iginiit ng abogado na hindi raw kayang kontrolin ng sino man ang iniisip ng mga taong nakakakita ng mga larawan online, lalo na kung ang mga ito ay nagpapakita ng mga sexy na imahe. Sinabi rin ni Topacio na nagtataka siya kung bakit siya ang binabatikos gayong ayon sa kanya. Makikita umano sa mga komento sa social media ng aktres ang mga salitang tulad ng sexy, ganda ng katawan at iba pang papuri sa pisikal na anyo nito. Sa gitna ng kontrobersya, binanggit din ni Topacio ang pahayag ni Ann Curtis na every woman deserves respect. Ayon sa kanya, mahalaga ang prinsipyong ito, ngunit dapat umanong maging pare-pareho ang paninindigan pagdating sa pagtatanggol sa kababaihan. Ipinunto ng abogado na sa ilang nakarang kontrobersya na may kinalaman sa umani pang-aabuso sa kababaihan, hindi raw niya narinig ang parehong matapang na paninindigan mula sa mga celebrity na ngayon ay kritikal sa kanyang mga pahayag. Dagdag pa ni Topacio, bahagi raw ng pagiging public figure ang pagtanggap ng iba't ibang opinyon at reaksyon mula sa publiko, lalo na sa panahon ng social media kung saan mabilis kumalat ang mga komento at pananaw ng mga tao. Yung nanay ni Jasmine Curtis, kung ano-anong sinasabi sa akin kay madumi daw ang bibig ko. Ma'am, ano bang sinabi ko? Di ba sabi ko lang, kung ayaw mong pagnasahan ka at uulitin ko ito, huwag kang mag-post ng sexy. Ngayon, pasensya na kayo, ma'am. Hindi ko alam na okay pala sa inyo yung pagpo-post ng sexy ng mga anak nyong babae. Iba po pala ang standard nyo. Hindi ko po kasi alam eh. Kasi alam nyo po, ma'am, kung ako ang magulang ng isang babae, hindi po ako papayag na maganon. Bakit? Di ba sinasabi nila, hindi naman kami nagpo-post para pagnasahan. Unang-una, makokontrol nyo ba yung iniisip ng mga tao? Bakit kasi kayo nagpo-post? Ano bang puntos ninyo? Kailangan ba yon? Kailangan po ba yon? Okay, sa pelikula siguro may scene sa beach. Okay lang yon, art yon. Pero yung social media, art po ba yon? Pangalawa, ma'am, I'm addressing the mother of Jasmine, hindi po ako ang malaswa. Wala akong sinasabing malaswa laban sa inyong anak. Tignan nyo yung Instagram account nung inyong anak. Kung saan siya nagpo-post ng mga sexing picture niya, di lang sexy. Meron pang nakayakap sa kanyang boyfriend na naka-swimming trunks din. Tignan nyo kung sino sa amin ang malaswa. Anong sinabi kong malaswa? Wala po. Tignan nyo yung comments. May mga nakalagay doon, wow, sexy. Great body. Hindi po ako yan, Yung mga nagko-comment, doon sa Instagram. Naging curious tuloy ako, tinignan ko yung Instagram. Sarap, nakalagay. Yun naman ang comment, Hindi po comment ko yun. Titikman, nandoon. Yummylicious. Ganda ng katawan. Yun ang murahin nyo. Bakit ako bumurahin nyo? Nakakatawa naman kayo eh. Ngayon, kung okay sa inyo yun, di okay. Anak nyo po yan. Iba-iba tayong standards. Okay? So, huwag kayong magagalit kung may sabihin ng iba. Ako, hindi ko sinabing ganun. Wala akong sinabing patungkol sa katawan ng anak nyo. Sabi ko lang, kung magpo-post ka ng sexy, humanda ka. That is your suggestion. Oo, Hindi, sinasabi ko lang, I am holding up a mirror to these people dahil napaka-hipokrito. Sasabihin nyo, all women deserve respect, sabi ni Ann. Bakit noong si Vong Navarro ang inakusahan ng rape?
ni Dennis Cornejo. Di ba, ginawa niyong katawa-tawa si Dennis Cornejo? Pinaglululoko niyo ni Vice Ganda? Di ba babae yun? Noong naghihiring sa Senado, tungkol doon sa pambabastos ng mga artista sa mga studio, may narinig ba ako sa inyo? Sinong nasa Senado para sabihing kino-cover up at dapat magkaroon ng batas na dapat ay parusahan yung mga nagko-cover up sa sexual abuse either sa babae o sa lalaki sa studio? Ako po. May narinig ba ako sa magkapatid na Curtis tungkol doon? Kahapon lang, may rally yung kaibigan yung Gabriela sa harap ng US Embassy. Women's Month. Yung isang rallyista roon, akbayan yata yon o whatever, na sumusuporta sa inyo, sinipa. Yung isang policewoman, babae yon, policewoman, ayun, may benda sa paa. Grabe. May naririnig ba ako sa inyo? Wala! Every woman deserves respect, sasabihin ni Ann. Bakit pag ikaw lang ang tingin mo ay nababastos, saka ka lang nagsasalita? Pag ikaw lang, at anong ibang babae? Sinong babaeng pinagtanggol mo na hinalay, ni-rape? Di ba? Naabutan mo naman si Yasmin Curdy. Hinalay ni Baron. Although nagbago na si Baron, magkaibigan na kami, nag-apologize na yung tao, nagbagong buhay na. Pero noong hinalay si Yasmin Curdy, may narinig ka ba? May narinig ba kami sa'yo? Every woman deserves respect. Yung policewoman. Ang dami. Yung mga kakampi mo sa Congress. Yung babae nagsasabing ni-rape siya, yung isang opisyal ng Kabataan Party List. Narinig ba tayo sa Curtis Sisters? Na kinukondena yan? Wala! Kasi hindi kayo apektado. Ngayon, pagtingin nyo lang apektado kayo, doon lang kayo iimik. At bakit? Di ba? Bakit kayo nagpo-post? Hindi ba ang kapital ninyo, yung inyong stock in trade sa showbiz, yung kagandahan nyo, yung alindog nyo, di ba? You always make yourselves desirable. Nag-exercise kayo, nagbibihis kayo ng magaganda, nagbibihis kayo ng sexy, araw-araw nasa dermatologist kayo, para maging maganda kayo. Pati ba naman yung iniisip ng ibang tao, gusto nyong kontrolin? Ang hirap kasi, Ma'am Jubes, ay itong mga ito, hindi ko nila lahat, marami tayong kaibigang artista, hindi naman ganyan. Ang problema po sa inyo ay you live in a bubble na doon sa loob ng bubble na yon, wala kayo naririnig sa mga psychophants nyo, sa mga alala nyo, kundi, ayos kayo, galing nyo, ganito, ganyan, sexy mo. Pag binastos, binastos ka. Hindi po sa inyo umiikot ang mundo. We are in real life here. Hindi po ito sine. Magpakatotoo kayo. Sa tunay na buhay, lahat ng klaseng tao merong ganyan. Gusto nyong umiwas? Di, huwag kayong mag-showbiz. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Parang ako. Nagbibigay ako ng opinion, komentarista ako. Engaged ako sa partisan politics, PDP ako. May mga dinidenounce ako na mga anomalya sa gobyerno, binabatikos ako ng mga kamoting kahoy na may ulalo. Ng mga defender. Okay sa akin yon. Sabi ko ba, magdedemanda ako? Sinasagot ko. Tama yan, sagutin nyo, opinion nyo yan Pero, yung manggagalaiti kayo, pa-victim kayo, lumang tutugi na po yan, hindi na kinakagat ng tao yan. Huwag kayong OA, napaka-OA ninyo Para bang nirape kayo, para kayong ginang-rape Wala namang ginawa sa inyo, yung totoong nirape, wala akong naririnig sa inyo. Di ba? Yung, alam nyo kung ano yung filthy, nanay ni Jasmine, anong filthy, wala akong naririnig sa inyo. Hindi yung sinatawag yung manyak dahil lang nagsasabing pinagnasahan. Ang manyak, yung kleptomaniac, ang dami niyan, nakakampi nyo dyan sa House of Representatives. Ang dami nagnanakaw dyan. You are barking up the wrong tree. Yan ang tulid sa inyo.